Ang ating pong Sunday School lesson ay pagpapatuloy ng series on our membership vows. Tayo ngayon ay nasa part 4. Itong ating pag-aaral sa ating membership vows ay upang maunawaan natin kung ano ang ating mga sinusumpaan at tayong masariwa ano ang ating mga tungkulin bilang mga miyembro ng isang iglesia. At ito ay naaayon sa tipan na ating sinumpaan sa ating pagsali sa iglesia. Sa ating series na ito, ang gagawin ay i-review of our commitments as covenant members of the church. At ang gagawin natin ay study of the specific vows. In the past 3 lessons, tayo ay nag-aaral ng general principles underlying our vows. So sa una nga ay nilinaw natin isang general principle underlying our vow na ito ay hindi condition for our salvation. Ito ay hindi condition for our salvation ayon nga sa sinasabi sa ating tipan, ang ating panimula ay na having been brought by divine grace to believe in the forgiveness of sins through Jesus Christ. So tayo ay naidala na doon sa kaligtasan kaya tayo ay sumusumpa. So itong yun ang nilinaw natin doon sa unang lesson, and also na sa isa pang nililinaw sa ating tipan na lahat ng ating mga sumpa ay hindi karagdagan sa kautusan ng Diyos, kundi yung ating tipan ay pagsang-ayon natin sa utos ng Diyos. Ito yung pagpapahayag natin ng ating pagtanggap ng mga iniutos ng Diyos sa iglesia, at sa ating pagsumpa ay tayo'y nagpapahayag na tayo'y nagpapasailalim doon sa mga kautusan na yon, hindi tayo nagdadagdag ng mga gawain na inimbento lang natin. At nung nakaraang linggo ay pinag-aralan natin yung ikalawang paragraph kung saan mas nilinaw ko ay kung paanong ang mga sumpa natin, ang pinaka-underlying principle ay pag-ibig, na tayo ay dapat nag-iibigan. Simula ngayon hanggang sa mga sumusunod, ang ating mga lesson ay mga konkretong action na ating sinasabit, binabanggit doon sa ating paragraph, at actually babalik ako doon sa paragraph 2. At magkakaroon tayo ng isa-isang pag-aaral ng bawat concrete action that we say in the covenant, at titingnan natin anong mga turo ng Biblia tungkol doon para ito ay magampanan natin ng naayon sa pagtuturo ng Diyos. At ito nga yung ating sinasabi sa ikalawang paragraph of our covenant. We will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. So, dito in-underline ko yung mga verbs that specify a concrete action, at ito ang ating pag-aaralan ngayon. Ang ating topic na pag-aaralan sa buong lesson na ito ay ang duty of biblical correction, ang ating pagtutuwid ng mga kapatid na makita natin sa kasalanan. So, dun sa ginamit na salita, admonishing and treating one another, ang ating mga ang ginawa kong paghahati ng buong lesson na ito ay tinanong ko ang lahat ng uri ng tanong na pwedeng itanong tungkol sa biblical correction. So, yun ay, what is biblical correction? Who should do it? When should it be done? Where should it be done? How should it be done? And why should it be done? So ito ang lahat ng uri ng tanong na maaaring itanong tungkol sa biblical correction. At sa lesson na ito ay bubuklatin natin ang Biblia para tingnan ang general principles na binibigay sa atin. Ito hindi naman nagbibigay ito ng mga specific answers na para bang titingnan natin, para bang cookbook na susundin lang natin kung ano yung sinabi, kung anong diretsyong sukat na ibinibigay sa atin na para bang directions. Ang makukuha natin sa Biblia ay mga biblical principles na kailangan nating i-apply in wisdom. Gagamitan natin ng spirit-inspired wisdom, and also ng pagsasang-ayon ng iglesia, ay ganoon tayo magtama. So,
sagutin natin ang bawat isang ito at titingnan natin kung anong makukuha natin sa Biblia at maging sa tradisyon ng Reformed at maging sa ating covenant. So sa una, what is biblical correction? Doon sa tanong na what, kung sa verb na correct, to correct daw ay isang verb, at sa dictionary, ang sinasabi ay to make or set something right, an error or fault. So basta ang ibig sabihin lang naman ng to correct ay to make or set something right. So merong mali, ito ay gagawing tama. Yung ibang dictionary, ginagamit yung salitang rectify, na gagawing tuwid kung ano ang baluktot. So, in biblical language, ang ginagamit in relation to correction ay rebuke and restore. Madaming iba, katulad nga nung sa uh, tipan natin, ginagamit yung admonish and entreat. Yung admonish is to warn solemnly. Pero anyway, itong rebuke and restore captures the idea na merong mali at na gusto nating itama. So, we rebuke and restore. So, makikita natin yan halimbawa sa Luke 17:3, if your brother sins, rebuke him. Sabi sa 1 Timothy 5:20, for those who persist in sin, rebuke them. So, yung sin ay rebuke. Ibig sabihin, nagbibigay ng pagsuway. So magbibigkas ka ng pagsuway o pagpapagalit doon sa kasalanan. At dito sa Galatians 6:1, makikita natin yung language na ginamit na restore. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore them. So makikita natin yung paggamit ng rebuke and restore, at ito'y nagagawa yung ayon nga sa dictionary definition ng to correct, which is kung may mali ay ito'y itatama. So, kung yun ang definition na may mali na itatama, ang kailangang mabigyan natin ng diin, una ay na what we are concerned to correct are sins, mga kasalanan. Sabi sa Westminster Shorter Catechism, question 14, what is sin? At ang sagot ay, sin is any want or conformity unto or transgression of the law of God. Yung want na sinasabi diyan ay kakulangan, like a lack of conformity. So kung hindi ito naaayon sa batas ng Diyos o ito'y pagsuway sa batas ng Diyos, yun ang tinuturing nating kasalanan. At ang ibig sabihin nito, kapag tayo ay nagtutuwid, hindi tayo nagpipintas ng mga bagay na hindi lang tayo natutuwa, na sarili nating mga taste or preferences, or na sarili nating mga tradisyon o paniniwala. Kailangan ito ay mga alam nating malinaw na iniuutos ng Diyos at hindi niya sinusuway. Dahil nga ayon sa ating Confession on Liberty, na God alone is Lord of the conscience, and He hath left it free from the doctrines and commandments of men, which are in anything contrary to His word or not contained in it. So, kung ito ay wala sa salita ng Diyos, hindi tayo dapat maging Panginoon sa konsyensya ng ating mga kapatid. At may kadugtong yon na to require an implicit faith or an absolute blind obedience is also to destroy Christian liberty and reason. So, yung pag-require ng isang bagay na hindi naman iniuutos ng Diyos ay kasalanan, isang pag-i-impose ng mga bagay na parang nagbibigay tayo ng karagdagang pabigat sa mga tao kapag tayo ay naghihingi sa kanila at ng pagsunod sa sarili nating mga kautusan. So, yung mga bagay na hindi lang natin nagustuhan, yung kanyang suot o yung kanyang hairstyle, syempre yun yung mga usual. Pero minsan yung may mga bagay na baka tingin natin kasalanan, halimbawa kahit anong pag-inom ng alak o panunood ng kung anong palabas, pagbabasa ng kung anong klaseng libro, o may mga iba-ibang mga bagay na hindi naman kasama sa kautusan ng Diyos na maaaring tayo ay sensitive at hihilingin natin sa iba at pupunahin natin. Ang nangyayari, nagkakaroon lang tayo ng nagdadagdag tayo sa batas ng Diyos. We are impugning on their liberty. So, dahil nga ang
correction is to correct what is wrong, ang tinuturing nating mali, ang may concern tayo na kamalian ay kasalanan. And also, kasama din yung errors. Kapag mali at lihis sa katotohanan, so yung mga tungkol sa doktrina na baka not necessarily in terms of actions or outward practice, kundi mga pagtuturo. So pag may kamalian, yun din ay itinatama kasi hindi sang-ayon sa salita ng Diyos. So yun ang uh, uh, isang implication of defining correction this way, na maging babalik pa rin tayo sa salita ng Diyos. Ito lamang ang kasalanan, kung ano ang transgression of the law of God. Pero isa pang nililinaw dun nga sa definition is that we do not want only to rebuke but also to restore. So, ibig sabihin, correction is not merely pointing out what is wrong but setting it right. So hindi tayo tumitigil na pag magpupuna lang tayo ng mga tao at sasabihin natin mali ang ginagawa mo at papagalitan lamang natin sila, kundi hindi tayo tumitigil doon, gagawin pa rin yon na ipapakita natin na may kamalian silang ginagawa kasi kadalasan ng mga mananampalataya na nahuhulog sa kasalanan ay dahil hindi nila ito alam or hindi nila namamalayan ang kamalian na kanilang ginagawa. So minsan kailangan na gisingin sila ng salita ng Diyos, mali ang iyong ginagawa. Pero ang layunin nga natin ay hindi lamang na magpuna ng kamalian, kundi na ito ay maitama. Kasi nga ang definition of correction is to also set it aright. Kaya dahil ganoon ang correction, this should inform how we correct, hindi lamang batas, kundi pati ang ebanghelyo. And later we will discuss further, na kasama nga sa isang tanong ay how should we do it, at mas lilinawin natin mamaya. Pero yung pag-unawa pa lang na ang correction involves not only pointing out sin but also setting right, ay nagtuturo sa atin na ay makakaapekto kung paano nga natin ito gawin. At isang important point about it is to minister both law and gospel. Later on ay mas i-discuss yan. So, yun ang biblical correction. And pupunta ako sa sunod na tanong, who should do it? Ito ay sa ating covenant kanina ay sinasabi, we will work and pray for the unity of the Spirit in the bond of peace. We will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. So dito sinasabi natin, tayo ang gagawa, bawat isa sa atin, with one another. At ito'y naglilinaw na oo, totoo na particularly elders have that duty na sila ang magtama. Makikita natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 2, kasama ito sa solemn charge na binigay sa kanya, kay Timothy ni Pablo. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. So, kasama yung reproving, rebuking, and exhorting, at ito'y gawin with complete patience and teaching. Kasama yan sa kanilang tungkulin. So, meron ngang masasabi nating particularly responsibility ng elders to correct through preaching especially. Pero dapat nating maunawaan na hindi lamang ang mga pastor ang may tungkulin na gawin ito, kundi everybody in conversation ordinarily, hindi lamang dun sa pangangaral ng pastor, kundi pati sa normal na pag-uusap ng mga tao at pakikitungo sa bawat isa. So ito nga yung halimbawa sinasabi sa Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. So dito ay si Jesus ang nagsasabi at nagbibigay ng responsibilidad sa isang tao na maaaring sa iyo nagkasala ang iyong kapatid, ikaw na ang magtama, at sabi pa between you and him alone. So kapag siya'y nakinig sa iyo, you have gained your brother.
So tapos na at wag mo nang papalalawakin pa ang kaalaman tungkol sa kasalanan na iyon. So ito ay nagtuturo na mayroong tungkulin ang bawat isa, ah, so dapat ito ay magbigay sa atin ng insight on who should do it. It is not limited to the pastor but also to everybody. Meron actually, kung titignan natin ang mga kawikaan na ito sa Proverbs, ito ay nagpapakita na mahalaga talaga na maunawaan natin kung sino. At merong wisdom na minsan may particular na someone who might be better to do it. And usually, ordinarily, it is actually sometimes better if it is not the pastor who gives the correction, but maybe someone closer to the sinning brother. Tingnan nyo sa Proverbs 26:6, whoever sends a message by the hand of a fool cuts off his own feet and drinks violence. Samahin yung 27:6, faithful are the wounds of a friend, and also Proverbs 18:13, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. Ngayon, nilagay ko ang tatlong proverb na ito kasi ito ay nagbibigay ng who does the correction matters. At itong tatlong ito ay nagbibigay ng mungkahi, it should be someone wise, right? Not a fool. So for example, pastors or parents, someone who has that stature of wisdom or someone who has that capacity to deliver a correction properly. So kung ito ay ipapadaan mo sa halimbawa anonymously, baka hindi yun gumana, or mag-post ka lang sa Facebook para magpatama sa iba, or ipadaan mo randomly to someone, sa bata na wala namang kamalay-malay, ibigay mo nga sa kanya tong note na to, or kung ano pa. Basta hindi dapat ito manggaling to a fool. Mas maganda na someone with wisdom, or someone na yung mismong nagkakasala perceives as or trust and respects as someone with wisdom, baka mas tatanggapin niya yung ganong pagtatama. Sabi sa 27:6, the faithful are wounds of a friend. So maliban sa someone wise, ay maganda rin that it is someone trusted. So pwedeng friends, pwedeng yung pastor ngayon, or yung parents, or friends. Pwedeng mga siblings, or sino pa man, na basta pinagkakatiwalaan at baka mas nakakalapit doon sa tao. At yung Proverbs 18:13, hindi quite directly nagsasabi tungkol dun sa kung sino, pero it's someone who understands. Kasi nga, hindi magandang magbigay ng correction na hindi mo naman alam ipadaan mo yung correction to someone na hindi naman nakakilala. So, sabi nga dito, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. So, mas maganda na yung correction comes from someone who understands, that is an actual witness or acquainted not just with the sin but also with the brother. Ito yung more effective way for correction to be received kapag meron siyang relationship with the brother na nagkakamali, mas pakikinggan niya yung ganong pagtatama. So, ito yung some wisdom that na maaring gumabay sa atin on who should correct an erring brother. Ngayon, when should it be done? Itong tanong na when, ayon sa ating covenant, kung ating babalikan, ay sabi natin, we will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. Na baka yung sa pagkakataon na ito ay kailangan, yung nilagay natin dun ay kung kinakailangan, ganun lang yung pagkakasabi. At kailan ba kinakailangan na magbigay ng pagtatama? At baka isipin natin, hindi ba kasalanan yung ginagawa nung kapatid? Kasi yun nga yung sabi natin, kapag magtatama tayo, dapat kasalanan. Kung siya'y nagkakasala, hindi ba dapat natin siyang itama? At hindi necessarily actually na dapat laging tinatama ang lahat ng pagkakamali. Kung isipin natin, isang insightful book na nabasa ko ay kay Benjamin Warfield called The Emotional Life of Our Lord. At sinasabi niya na nung nandito si Jesus sa lupa,
siya ay merong insight into the sinfulness of everyone around him. Dahil siya ay omniscient at sinasabi pa na he knows what is in the heart of man. Kung isipin natin, si Jesus ang kanyang nilagay sa the emotional life of our Lord. He was constantly irritated and constantly angry. Dahil sa kanyang paligid ay punong-puno ng kasalanan at lahat ng mga tao ay nag-iisip ng masama sa kanyang paligid. At kung ang ginawa ni Jesus ay nagtatama siya palagi, ay baka hindi rin ito maging effective. Hindi ito gagana na correct. At ang ginawa ng ating Panginoon ay siya ay naging pasyensyoso. He is patient with His correction. Ito'y tinuturo din sa atin sa maraming Proverbs. Sabi sa 19:11, good sense makes one slow to anger, and it is his glory to overlook an offense. So, minsan, may pagkakataon na maganda, palampasin na lang ang mga pagkakamali. So halimbawa, maliit lang naman ang pagkakamali, unintentional, or something na hindi pa ganun kalaki ang consequence, or hindi pa papunta sa napakatinding panganib. At baka may iba pang pinagdadaanan yung tao, may iba pa siyang ina-address na kasalanan, at mahihirapan lang siya kung magdadagdag ka pa ng kailangan niyang i-address. Isipin nga natin kung paano tayong pinakikitunguhan ng Diyos, na kung ang Diyos ay ibulatlat sa atin in one go lahat ng ating kasalanan, hindi rin natin kakayanin. Kaya nga ang pagkilos ng Diyos sa atin ay paunti-unti niya rin tayong binabago. So, parang ganito ang ginagawa sa atin ng Diyos. He overlooks our offenses at He is patient in dealing with us. Ganon din tayo, minsan mayroong mga kasalanan that we can just overlook. So, some offenses should just be overlooked. At meron ding pagkakataon na hindi yun yung tamang panahon. Kaya ito sinasabi sa Proverbs 25:20, whoever sings songs to a heavy heart is like one who takes off a garment on a cold day, and like vinegar on soda. So, ito ay kung yung tao ay nabibigatan, so halimbawa merong isang kapatid na naglabas at nag-confess sa iyo ng kanyang matinding kasalanan. At habang umiiyak siya na sinasabi niya sa iyo, napakabigat ng aking kasalanan, tas ang naging approach mo ay mali ka nga talaga. Di ba? So, nandun na nga siya na nabibigatan na siya sa kanyang sariling kasalanan, tapos lalo mo pang ididiin siya sa kanyang pagkakamali. Iyon nga daw ay para kang sing songs to a heavy heart. You take off a garment on a cold day and like vinegar on soda. A similar proverb ay sabi sa 27:14, whoever blesses his neighbor with a loud voice, rising early in the morning, will be counted as cursing. So, kahit na ikaw ay nagtuturo ng isang mabuting bagay o nagbibigay ng blessing, kung ito ay ginagawa mo with a loud voice and early in the morning, ito naman ay larawan lang, hindi literal. Pero yung literal na image na binibigay sa atin, diba kung bagong gising pa lang yung tao, tapos binibigyan mo siya ng pagpapala, baka maiinis lang siya sa'yo even if you are blessing him. At merong ng ganong pagkakataon na hindi pa panahon para itama ang isang tao, hindi pa siya hinog na makatanggap ng pagtatama, at minsan kailangan natin ng wisdom on when we should approach a person kung kailan ito mas matatanggap. At para hindi siya maging counted as cursing kahit na mabuti naman ang ating ginagawa. So, sabi nga sa Ecclesiastes 3:7, there is a time to keep silence and a time to speak. Better offer correction when it can be better received. So, ito nga ay mga wisdom lamang, di ba? Kailangan nating i-apply ang sarili nating biblically informed wisdom para makapag-decide ito ba ay tamang panahon para mag-correct, at minsan baka magkamali tayo or hindi tayo talaga nakakasigurado. Pero ito ang mga guidelines na maaring makatulong sa atin kung paanong makahanap ng better time to offer correction. So ito ang mga nagbibigay sa atin ng insight on when
At meron pang tanong na where should it be done? At nung una hindi ko actually naisip na merong where, pero nung sa paglilista ko ng mga verses na may kinalaman sa correction, excuse me, napindot. Baliktad. Hmm? Hindi, nandito na. When? Mhm. Paano yan? Slide from here. Yan po. Where should it be done? So, sabi nga dun sa Matthew 18:15, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. So, isang maaring makuha nating sagot sa where should be done ay in private. So, isang halimbawa nito ay sa Acts chapter 18 verse 25 to 26. Ito ay tungkol kay Apollos. Sinabi, being fervent in spirit, Apollos spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue. But when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. So ito ay isang example of correcting someone in private. At ito nga ay halimbawa si Apollos ay nagtuturo in public at merong konting inaccuracy sa kanyang sinasabi, pero sinabi naman na he was teaching accurately the things concerning Jesus, yung sinabi sa simula. Pero may kulang kasi he knew only the baptism of John. So he was took aside at doon tinuro sa kanya more accurately. Itong halimbawa na iisang tabi na lang. So halimbawa may nangangaral, makarinig ka din ng pagkakamali sa kanyang sinasabi, ay hindi naman maganda na doon habang siya ay nagtuturo ay sasabihin mo sa kanya na oh, mali yan. Pipigilan mo siya habang siya ay nagtuturo. Minsan yung mga ganong pagkakamali ay hindi sinasadya, hindi naman yun yung kanya ibig sabihin, nadulas lang ng pagkakasabi. So, maaaring ganito na lang, you take the person aside and do it in private. In general, yung uh, mga pagtatama ay in private gagawin. Pero maaari mangyari na kailangan na magsama ng iba. So magiging hindi in private pero in private pa din pero with few witnesses. So if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. So, maaring papuntahin at dalhin sa iglesia yung correction na kailangan gawin kapag yung tao ay hindi nakikinig. Ito ay isang halimbawa niyan ay si Pablo. Ginawa yan dito sa Galatians 2:11 to 14. Sabi niya, when Cephas, si Peter, came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. At kaya niya ginawa ito publicly and also doon na mismo ay dahil, sabi niya, the rest of the Jews acted hypocritically along with him. So may mga nadadala na doon sa kanyang kamalian at even Barnabas was led astray by their hypocrisy. So madami nang nahawa doon sa kamalian. When I saw that their conduct was not in step with the truth of the gospel, yun pa isang particular na ito ay malaking kamalian na, na lumilihis sa katotohanan ng ebanghelyo. So I said to Cephas before them all,
If you, though a Jew, live like a Gentile and not like a Jew, how can you force the Gentiles to live like Jew? So, yung example na ito ay nagpapakitang ito ay isang pagkakataon na tamang gawin before everyone, before in public ay gawin yung pagtatama kasi nga ito'y may malaki ng epekto at kailangang itama in front of everyone. Tinuturo mismo ni Pablo sa 1 Timothy 5:20, as for those who persist in sin, kasi nga na-rebuke natin at hindi pa rin nakikinig, hindi pa rin nagbabago, they persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Dahil nga yung may concern na maaaring yung iba ay maisip na okay lang yung kanyang ginagawa, kailangan mailantad sa lahat na ito ay mali. So ito yung mga yung sa question of where, ay whether in private or in public, ay may mga pagkakataon na in private, kung ito ay isang personal offense or hindi pa consequential, maaaring pwedeng personal mo na lang nga siyang i-confront. Pero kapag persisting at hindi na, kahit yung private offense, kapag persisting in sin, hindi siya nakikinig, hindi siya naniniwala na mali yung kanyang ginagawa, kaya magtatawag ka ng ibang witness, magtatawag ka ng ibang magpapayo sa kanya, pero hindi pa rin siya nakikinig. So it becomes a public thing kung siya, kahit na private offense, basta nagpe-persist in sin, it might be in the presence of all. At doon nga sa nakita natin sa example ni Paul, kapag nadadala na yung iba, it was a public offense na pati sa mga Gentiles at sa harap ng iba nagdi-display ng hypocrisy, it might be good to rebuke before them all. Yun yung ginawa ni Paul. So, ito yung sagot sa where, in private or in public, kailangan natin mag-apply ng wisdom. At ngayon yung tanong naman na how should it be done? Sa ating covenant, ang ating sinasabi ay ang ating paggawa nito ay with affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love, as occasion may require. So again, yung how is specifically, ang madalas na gamitin na words ay with gentleness. Yun yung how in correcting. Yung ginamit na salita sa Galatians 6:1, brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Ito'y ginagawa ng may pagpapahinuhod with gentleness. Sabi sa Proverbs 15:1, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So may kapareho yan sa 15:4 saka sa 16:24. Hindi exactly the same pero same message, na yung gentle na pananalita ay maaaring mas effective, mas katanggap-tanggap for someone na yung kasi daw harsh word, maaaring mas magalit pa yung tao, lalo pang mapasama yung kanyang kasalanan dahil nga binigyan mo ng harsh word. Pero kung bibigyan mo siya ng gentle correction, maaaring mawala yung kanyang yung sakit ng loob. Ito naman yung usual na kinakatakot ng mga tao in correcting, na baka pag kinorek ko ay isipin niya hinuhusgahan ko siya. If we study to deliver correction in gentleness, ay lalo na when kung tayo ay mag-reflect on ito'y ginagawa natin with love, with concern for the brother. So ito ay magagawa natin in a spirit of gentleness. At itong more encouragement on gentleness, sabi sa 25:15, with patience a ruler may be persuaded and a soft tongue will break a bone. So ito ay medyo may kapareho din sa 22:11, something like with gentle tongue yung king ay maaari mong maging kaibigan. Pero yung 25:15, itong nilagay ko dito, it shows that may ganitong effectiveness, may ganitong kapangyarihan. Ang gentle word,
even someone who is a ruler, or someone na mataas ang posisyon, makapangyarihan, at yung a bone ay maaari niyang mapalambot. Ganun ang gentleness. That is the magic of it. Kaya mas magandang kapag tayo ay magko-correct, ay gagamit tayo ng gentleness. So, yun nga yung dahil correction, ayon sa ating definition, aims not at proving a brother wrong, but setting them right. At ibig sabihin, we also encourage and stir them up to love and good works. Yun yung language na ginagamit sa Hebrews 10:24-25. So, yung talagang ginagawa natin dapat with gentleness, with love sa ating pagko-correct. Hindi yung pagmamataas na mali siya, ako yung tama, kailangan kong ipakita sa iyo yon, or na nandidiri ka lang sa kanyang kamalian o natitigasan ka sa kanyang ulo tapos i-deliver mo sa kanya yung correction ng napipikon ka dahil hindi siya nakikinig. Hindi yun magiging effective. You might be eventually might work. No, paaaring kapag nilabas mo yung galit mo sa kanya, maling-mali ang ginagawa mo. Siguro maiinis siya sa iyo for a year tapos baka sa spirito ng Diyos ay kumilos pa rin eventually at nangyayari talaga eh. Hindi ko alam. Hmm. Charge ba? Nag-ano ano kasi naging sensitive na yung Hmm? Baka? Tingin mo yung trackpad. I-slide mo naman. Nasa bandang dulo ha. Oh, maandar pa din. Ito yata yun. Baka ito nga din. baka hindi siya full charge. Manual. Oo nga. Patayin mo na nga lang to. I-slide mo na. Oh, maandar pa din. Nakapatay na yan. So yung trackpad nga yung problema. Ayan na ulit. Eh, na ba? Sige, on ko ulit. Okay na yan. So, so dapat tayo ay hindi lang naka-aim on rebuking but on correcting. And doon nga sa ganung spirito, sabi mismo ni Paul, do not rebuke. So hindi ibig sabihin niya na hindi ka nga mag-rebuke. Sinasabi niya palagi na mag-rebuke, di ba? Kasama yun sa faithful na gagawin. Pero ang gusto sabihin dito ni Paul ay na hindi rebuking ang iyong aim, kundi encouraging. At yung pagkakasabi niya ay do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. Pero hindi ito tungkol lang sa older man, sinabi din niya about younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters in all purity. So lahat na na-cover niya at ito'y gagawin mo na hindi rebuking ang iyong pinaka-aim, kundi encouraging them. Tulad ng iyong pag-encourage sa isang ama, sa kapatid, o sa iyong ina. So, given na ito ang tinuturo sa atin na we also want to encourage them and to stir them up in love and good works at hindi lang to point out wrongs, ito ay nangangailangan ng proper use of both law and gospel. Yung law and gospel and the difference of that, kung paano siya gamitin, ay matututunan natin dito sa Canons of Dort, sa third and fourth heads of doctrine. Yung Canons of Dort, magkasama talaga yung 3 and 4, kaya 3 to 4 siya talaga. Canons of Dort 3 to 4, Article 5. Sabi, the law reveals the greatness of sin and more convinces man thereof. Yet, as it neither points out a remedy nor imparts a strength to extricate him from his misery, but being weak through the flesh, leaves the transgressor under the curse, and man cannot by this law obtain saving grace. So minsan sa ating pagko-correct, ang pinaka nasa isip lang natin ay batas ng Diyos.
ipakita lang sa kanya ang batas. Yun mo yung ginagawa mo, mali. Ito ang sinasabi ng Diyos, ito ang kautusan, hindi mo ginagawa. So, gawin mo ang tama. So, ganong klaseng correction ay walang gospel, kundi law lamang ang binanggit. Ito ang mali, ito ang tama. Huwag tumigil kang gawin yung mali, gawin mo na ngayon yung tama. Puro law lang yung ating binigay. Pero pag ganun ang ating approach, ang paninindigan ng reform ay na with just the law, you leave them under a curse. Yun ang kinakalabasan ng ganong klaseng pagtuturo na puro batas lamang ang ibinibigay. Para bang ah, kahit ang ituro mo sa kanya, ito ang kanyang mali, o ituro mo sa kanya paulit-ulit, ito ang tama na magandang kailangan mong gawin. Ang kinakalabasan lang habang hindi mo tinuturo sa kanya ang ebanghelyo, ay lumalabas lang na ito yung kailangan mong gawin, hindi mo pa rin ginagawa. And paulit-ulit lang na naididiin sa kanya na siya'y kulang, siya'y hindi nakasusunod, at hindi ito nakapagbibigay ng kaligtasan. So sabi sa Article 6, what therefore neither the light of nature nor the law could do, yung magbigay to extricate him from his misery, yun yung hindi kayang gawin ng law, ay God performs by the operation of the Holy Spirit through the word or ministry of reconciliation, which is the gospel concerning the Messiah, by means whereof it has pleased God to save such as believe. So, sabi nga sa yung Romans 1:16 na that I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. At tulad nga ng sinasabi ni Juan na we love because He first loved us. Lahat ng ating pag-ibig na mabuting gawa ay magmumula sa pag-unawa na nauna ang Diyos na ibigin tayo. At ito'y naihahayag sa kanya sa pamamagitan ng ebanghelyo. So when we correct someone, we minister both law and gospel, so that yung rebuking comes from the law, pointing out their sin, and also yung instructing of what they must do, it also comes from the law. Pero yung encouragement, yung comfort, and yung power ay nagmumula sa gospel by showing them na ito nga ang pag-ibig na natanggap mo na kay Jesucristo through faith, na ngayon yung pagsunod mo ay hindi na ang batayan ng iyong katayuan sa harap ng Panginoon. So, dahil hindi na yun ang basehan, meron ka ng kalayaan na subukang sundin ang kautusan ng Diyos. Kaya nga, sa Hebrews chapter 12, sinasabi, strive for the holiness without which no one will see the Lord. Ngayon, ito ay isang kabanalan na walang makaaabot kahit sino. Pero dahil hindi na yun ang batayan ng iyong katayuan sa harap ng Diyos, we tell people to reach for the stars kahit na hindi nila yun kahit kailanman maaabot, dahil hindi yun ang batayan at mayroon silang kalayaan to reach and fail. At ito ay may encouragement sa kanila that in the gospel, in God's acceptance of them in grace, ay maaari silang makausad sa kanilang pagsunod. So, we minister both law and gospel for correction, to point out their sin through the law, and to encourage them through the gospel by declaring to them the love of God, the free love of God through Jesus Christ received by faith alone. At ito yung magbibigay sa kanila ng gratitude and understanding of God's love, na magbibigay ng kapangyarihan at kalayaan sa kanila na gawin na nga yung ipinag-uutos ng batas. So we learn to minister both law and gospel, ganoon mag-correct. So yan yung how, and last na, mag-end ako doon sa why should it be done. Sa why should we do it, ay una, to prevent or stop the harm done by sin. Dahil itong kasalanan, sabi sa Romans 13:10, love does no wrong to a neighbor, therefore love is fulfilling of the law. Pero kung isang tao ay nagkakasala, he is doing wrong to a neighbor. So, merong neighbor na nakaharm. So, we are concerned for that neighbor. We protect that neighbor from being harmed by a brother's sin. Kaya tayo concerned
with correcting. Yun yung naging concern ni Paul in Romans 14 and 1 Corinthians 8. Kaya siya nag-correct doon sa parehong chapters na yun. Ang kanya sinasabi, by your eating or by your knowledge, you destroy the one for whom Christ died. Meron kang nasasaktan. So, ito ang isa sa mga motivations natin to correct dahil meron silang nasasaktan na maaring matisod yung kapatid na yun o yung isang hindi mananampalataya na yun ay masaktan dahil sa iyong kasalanan, we stop and correct people from sinning. And also, another reason to correct is for the good of the erring brother. Yung ang nagkakamali ay dinadala kanyang sarili sa kapahamakan. Sabi sa Proverbs 24:11, yung description of correcting ay to rescue those who are being taken away to death, hold back those who are stumbling to the slaughter. Similarly, sa Proverbs 13:14, the teaching of the wise is a fountain of life that one may turn away from the snares of death. So, sa pagtatama ay we do good to the erring brother himself dahil meron siyang ginagawa na nakasasama sa kanyang sarili. When we correct someone, we are doing the person good. So, ito ang isang second motivation for correction. And pangatlo, for the good of the church. Sabi sa 1 Timothy 5:20, as for those who persist in sin, rebuke them in the presence of all, so that the rest may stand in fear. Kasi nga, maaring yung iba ay maging bold in that sin dahil yung isa ay hindi kino-correct at nananatili lang siya in that sin in the sight of all. Kailangan siyang i-correct in the presence of all for the good of the church. Kaya yung sa 1 Corinthians 5 na sinasabing a little leaven leavens the whole lump. Kaya kailangan yung alisin yan kasi nga maaaring makaapekto doon sa iglesia. So also for the good of the church, we need to exercise correction. And sa isa pang dahilan, that God may be glorified. Sabi sa 1 Peter 2:12, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Pag nakikita yung pagtutuwid mo mula sa iyong kasamaan, makikita ang pagbabago sa iyong buhay, they will glorify God for the change that they see in you. So ito ang another motivation for correcting our brothers. Tulad nga ng sinasabi sa 1689 Confession of Faith, chapter 16, paragraph 2. Ito ay actually tungkol lamang sa good works. Pero dahil nga ang correcting aims at encouraging to good works, ito din yung end and motivations for doing it. So dito nakalagay, good works done in obedience to God's commandments are the fruits and evidence of a true and lively faith. And by them, believers manifest their thankfulness, strengthen their assurance, edify their brethren, adorn the profession of the gospel, stop the mouths of the adversaries, and glorify God. So, ito ay maaari nating makitang mga motivations na gusto nating our brothers are doing good works instead of doing sins and bringing shame to the church and to Christ, ay kundi they do good works to edify their brethren, to strengthen their own assurance, to stop the mouths of adversaries, and glorify God. So yun yung why, and as a conclusion to the lesson, sabi sa Proverbs 3:11, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of his reproof, for the Lord reproves him whom he loves, as a father disciplines the son in whom he delights. Nawala yung salitang disciplines. So, correction is a blessing. Let us give it to others in love and receive it with thankfulness. Pag tayo nagkaroon ng ganitong pag-unawa kung ano ang correction, why it is done, and how it should be done, ay makikita natin ang correction as something good. So it is hindi tayo matakot na ito'y gawin sa iba because it is something good and something loving and can be done gently without hurting someone. So it is a blessing. So we give it to others in love and receive it with
thankfulness. So, ayun nga yung sabi natin sa ating covenant, we will exercise an affectionate care and watchfulness over each other, faithfully admonishing and entreating one another in brotherly love as occasion may require. Meron po ba kayong mga tanong or comments? Mag-share lang ako ng reflections ko. Yung lesson ngayon, medyo mas napalinaw niya sa akin yung um, discomfort ko about social media. At kasi parang na-realize ko na nag-stop ako kasi tingin ko dahil parang I'm constantly tempted to correct people through posting sa Facebook. Tapos parang ngayon mas napalinaw na parang unproductive siya gawin kasi parang una, yung audience mo dapat ay yung person that you want to correct. Tapos parang dapat meron kayong like close and trusting relationship with that person na parang at kaya mo siyang ma-encourage after correcting. Pero yung social media kasi para siyang it's a handy pulpit for laymen na na you can post, you can preach whenever you want about whatever you want. Tapos parang you can deliver the law on anyone about anything. Tapos parang naging parang any itch that you want to scratch, parang pwede mo i-post dun. Tapos parang magpatama ka ng kahit sino. Pero parang ayun, naging importante sa akin pala na parang importante na meron kayong relationship na trusting nung i-correct mo. At the same time, parang dapat meron ka ding like yung standing mo, yung position mo ay someone who can be trusted, who is wise, not a fool, na naglalabas lang ng negative thoughts whenever you want. Parang ganon. So, parang yun ang reflection ko about social media. At meron talaga siyang mga dangers in terms dun sa relationship natin with other people, especially Christians. Especially ngayong panahon na to kasi may mga nangyayari sa social media. Yun lang. Ayun nga. So, madami actually sa Proverbs na may kinalaman sa wisdom of not speaking. Mas madami ang ganun na wag na lang magsalita. And also wisdom in how to speak. Isang malaking tulong ang Proverbs. Actually for this lesson talagang binasa ko dire-diretso yung Proverbs ng buo just to list everything na may kinalaman sa correction na binasa ko lang siya ng isang beses at lahat ng makita ko ililista ko lang at yung nabilang ko ay 30 na may kinalaman sa correction pa lang. Madami pa doon ay tungkol sa pagsasalita in general. It is very helpful to control us in how we speak. Also is tungkol din sa wisdom natin sa paggamit ng social media, which is mostly a media for speaking. At minsan hindi natin nakikita ito as also part of na yung saan tayo dapat mag-exercise ng wisdom na na madaming sinasabi sa atin ng Biblia kung paano ito gawin, paano ito mas effective, paano ito mas nakakatulong at paano minsan ang maging salita ay makakasira. So, I just recommend Proverbs in general as a na ating tingnan to regulate our social media use or speaking in social media. Ngayon nga sinasabi sa Ecclesiastes that there is a time to speak and a time to be silent. At parang minsan nakakalimutan natin na minsan mas maganda maging silent. Yes po. Pero naisip ko rin naman na di ba may group chat tayo sa church. Mhm. So baka gusto mo magsalita, magsabi ng ilang bagay, Brother IE, tungkol sa rebuking each other, correcting each other within our in the confines of our group chat. Kasi Mhm. hindi naman to broadcast abroad, kundi atin-atin lang. On one hand, we have the responsibility to correct each other, etc. And you may want to say something about correcting each other within
in the confines of our group chat? Yung how to do it if in the Is there a place to rebuke someone in the group chat of our church? Well, in general nga mas maganda kasi kung in private nagko-correct between you and him alone. Mas magandang private message na lang. Mas effective siguro yon instead of doon sa group chat mismo. Pero pwede rin na sumagot sa group chat when sa group chat mismo ay doon halimbawa may nagmura sa group chat. So siguro dapat pagsabihan siya doon sa group chat kasi doon niya ginagawa. And or may nagturo ng kamalian sa group chat, pwedeng doon din siya i-correct. Pero again, all the other guidelines in any kind of correction, not just in social media, should apply. We do it in love for the good of the brother, with encouragement to good works, not only pointing out what is wrong. And gently. So kailangan ding, or siguro maganda ring matutunan how to write with gentleness. Na isang magandang art to learn na yung ating written communication ay also seasoned with salt. Sabi nga ni Paul. Thank you, thank you. Kaya pa po. So, parang sinasabi natin, there is a place, if needed, to rebuke in the confines of our group chat. Pero kailangan pag-isipan ng gusto if it's the proper thing to do. Opo. Kailangan nga po ng wisdom in whether in group chat, in person, pero kung better than in private or in public. Siyempre hindi also advisable na may kamaliang na sinasabi sa group chat tapos magpo-post ka about it, mas lumawak pa, or paparinggan mo siya sa post. Anong ganun. So baka mas maganda nga always in general ang approach is to talk to the person directly. Baka minsan mas maganda na ipa-approach siya to someone na mas malapit sa kanya or mas pinakikinggan niya. May mga ganun nga din question of who should correct. So yun nga yung mga tinry nating isagutin doon sa at tingnan sa Proverbs. Madami tayong matutunan doon of who, when, how, where siya i-correct. Yung generally in private, pero baka necessary in public or doon sa, at least to the extent na the sin is also public, doon lang din siya i-publicize. Ako, Yes. dun sa who should be done. Who should do it? Who should, ano yan? Who should do it? Parang ganun. Na, yung reflection ko naman na parang, although meron dun na dapat direkta yung person concerned. Kaya lang, sinabi din dun na wiser kung ipadadaan. Bawa, to someone wise, someone in authority. So, kailan siya nararapat na ipadaan at hindi direkta. Yung Matthew 18:15, isa sa mga dapat maintindihan doon is that it is between equals or it is between brothers. Kaya nga, if your brother sins against you, you tell him in person between you and him alone. So it is between equals. So hindi natin dapat i-require halimbawa yung authority like your father ay does harm on you, to you, ay ikaw magko-correct sa kanya between you and him alone. Baka gusto mong dumaan sa nanay mo. That is not, hindi mali yun na dumaan ka sa iba. Kasi nga, merong mga ganitong klaseng dynamics din. So, minsan in the extreme bad, it's an unspeakable case. Halimbawa, a child is being abused by an older man. Diba, hindi natin sasabihin dun sa bata na i-confront mo muna in private yung iyong abuser. Diba? So, that is a horrific thing to say to a child na sabihin natin kailangan gawin mo yan in private by yourself kasi in private naman ginawa sa iyo ba't mo sinasabi sa akin? Saka so mali yung ginagawa mo, hindi mo sinusunod yung 18:15. So hindi inuunawa yung context
na yun ay between equals, at lalo na mayroong ganong dynamic na siya nga yung biktima, gusto mong ipakompronta dun sa bata. That is wrong. So may mga ganong klaseng opportunity generally, kung it can be addressed by you personally. If the sin is committed against you, pwedeng ikaw na nga lang yung magsabi by the brother. Pero kung ikaw yung naka-witness or may someone else, maybe pwedeng friend, or depende dun sa sin, depende dun sa situation, depende kung saan mo nakita, depende sa relationship mo dun sa tao, whether he's a superior or an inferior, or so kung yun yung mga things we consider when determining who should do it. Yun lang yung mag-play. Pero hindi tayo makapagbibigay ng mga hard, fast rules about it. We need to apply yung mga wisdom. Tanong natin yung mga ganong klaseng tanong. Ano yung sin? Saan siya ginawa? Ano yung relationship dun sa tao? Sino yung pwedeng makapag-correct sa kanya effectively? Sino may authority sa kanya? Yun yung mga considerations. Mayroon pang last. Ano na? Ayan, kung wala na po, sige, okay lang naman. Pwede pa natin makapagpatuloy sa ating pag-uusap tungkol dito. Ang susunod na lesson, ayon sa ating covenant, ang next concrete action that it says ay attendance. Yun lang. Tungkol lamang sa attendance. So, anyway, tayo po ay let's pray. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat na Ikaw ang patuloy na gumagabay sa amin. Ikaw ay patuloy na kumikilos at pasensyoso sa aming mga kasalanan, na sa pamamagitan ng iglesia ay patuloy mo kaming itinutuwid sa aming mga kasalanan tungo sa paggawa ng mabuti at pagluwalhati sa iyong pangalan. Salamat nga sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng karunungan kung paano itong gawin ng nakaluluwalhati sa iyong pangalan, at nakatutulong ng mainam sa aming kapatid. Patuloy nyo nga sanang ipaunawa sa amin at bigyan kami ng karunungan kung paano magtuwid ng aming kapatid na nagkakasala, nang sa gayon ay magawa namin ito ng may bisa, may ng tunay na nakakatulong at hindi mas nakapasasama pa sa aming nagkakasalang kapatid, at tunay na makapagdadala ng luwalhati sa iyong pangalan. Patuloy nyo kaming samahan sa buong araw na ito, at sa pamamagitan ng inyong salita ay paunawa sa amin ang inyong mga katuruan, nang sa gayon ay matuto kami sa aming mga buhay sa araw-araw na mamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa Panginoon Hesus. Amen.